session. Fifth and last client natin. We're on our way na to the clinic. So, magka-on-site clinic tayo ngayon sa Aura Health, Green Hills. So, it's already 41 and ang first client natin is 1 p.m. Meron lang akong supposedly 4 na clients, but unfortunately due to health reasons, nag-cancel yung isang client natin sa gitna. So, I think meron akong vacant time later ng 1 hour and 30 minutes. Isasama ko rin kayo doon. So, samahan niyo ako all throughout this day. Meron na tayo 1 hour and 29 minutes na break kasi na-cancel yung supposed to be current client natin due to medical reasons na hindi talaga siya pwedeng pumunta sa clinic. So, ang next client na natin is 5 p.m. I think pupunta muna ako ng Green Hills Mall. I'm thinking kung kakain ako to distress lang din muna and pampatay oras lang din. Siguro early dinner ko na din yun. So, ayan. Sumain ako. So, 4:23 pa lang. I think pwede pa tayong bumili ng essential sa Watsons. And we are back dito sa clinic. 10 minutes na lang before 5. Hopefully, nandyan na rin yung client in a few minutes. Morning po, for taxi po. Salamat po. Thank you po. Ingat po kayo. Sige po. Hi guys, so nandito na tayo sa clinic ngayon. Medyo parang konti pa yung tao sa clinic kasi kakabukas-bukas lang nila. So, check na tayo ng notes since lahat ng clients ko ngayon ay for follow-up session na. So, wala akong new clients or intake sessions. Usually, intake sessions kasi are longer. Kasi maraming information na kailangan mong i-gather. Iba't ibang factors that may contribute to the current issues. Kailangan mong ma-check yun. So, sa ngayon naman, follow-up na lang sila. So, check lang natin yung next client ko and yung notes ko sa kanya for the last session. Super bata ng client natin ngayon. Mag-ask tayo sa clinic admin kung pwede ba tayong ilipat sa room na medyo maraming equipments. Kung marami naman ng tao sa mga rooms. Kasi meron tayong rooms sa clinic na merong play therapy, meron din naman puro storybooks, pwede kayo magkwentuhan ng bata sa sahig. No? So, I think kung walang available na ganong room, kukuha na lang ako ng equipments. Check muna natin sa admin. So, kapag-secure na tayo ng scratch papers, one papers, and gamitin natin to para kuha tayo ng new information for today's
session din sa client ko since medyo bata pa siya and she likes crafting. So, itong activity na to is makakabawas dun sa tension na directly sa akin sumasagot yung bata. So, okay yung mga ganitong activity, lalo na kung artistic yung client nyo. And then, after netong 10 a.m., 11:30 na yung susunod natin. So, may 30 minutes break tayo after yung first client. Then, magkasunod yun, back-to-back, 11:30 and 12:30. After nun, may 30 minutes break tayo ulit before yung fourth and last session natin, which is around 2 to 3 p.m. Kain din muna tayo. So, andyan na daw yung client natin. See you later. Balitaan ko kayo afterwards. Doon na tayo sa first client. Medyo nag-overtime lang. So, medyo wala na akong break. Pero, andyan na rin yung second client natin. Check natin yung last session progress nung next client ko and kung ano yung topic namin for today. My next client is an adult. Siya lang yung adult ko for today's sessions. I think this is more of a check-in na lang na client ko. And we're done na sa ating second client. Dito na rin yung third client natin. And we are informed na madadagdagan daw yung client ko for today kung kaya ko pang i-accept. I think kaya ko pa naman. Yung original kasi talaga ko schedule for today is 5. And then, hindi nakapag-confirm yung isa. So, minove na lang yung isa. So, naging 4 na lang. And then, now, may nag-walk-in ata. Ilatay ko na lang yun para maging 5 clients tayo for today. Nandiyan na rin yung next client ko. This is also an adult. Basahin na ulit natin yung notes niya. I think, pwede na natin papasukin yung next client. Third client. Okay. We're done with third client. It's already 1:31 p.m. Ang next client natin ay 2 p.m. So, we have almost 29 minutes pa para magpahinga. Itutuloy ko lang yung pagkain ng spam classic ko. Alam niyo yung mga ganitong long breaks ko yung pinaka-insightful. Because may time ako to reflect. Lalo na pag marami akong clients na before this was just a dream para sa akin. Dati dream lang ko. No? Isang clinical psychologist, pumunta sa isang clinic, makatulong sa mga tao. And nagkakaroon ako ng little reflections pag ang dami ng progress ng mga clients ko. And from being in this position before to now being this far from that position before. Sobrang daming insights. And syempre, thankful din ako sa tiwala na ibinibigay nila for me para maging part ako ng proseso na yun towards seeing the connection sa mga nangyari sa buhay nila. I think, masaya lang ako. Masaya lang talaga ako na full pack of sessions today. 2 to 3 years ago, maybe umiyak ako sa masters. Sa thesis ko, about to drop. Pero, andito na ako ngayon. So, if you're watching this, sana this would be a sign na kung natatakot ka man i-pursue yung bagay na sa tingin mo, hindi magiging posible. Ito yung sign na basta nandun yung dedication mo, andun yung love mo, andun yung right motivation mo in doing what you want to do. Makakamit mo yun in the perfect timing, in God's perfect timing. Hindi naman sa pagiging religious, no? Pero naniniwala lang ako na kung para sa'yo, kung paghihirapan mo. Hindi pwedeng puro ka lang hope, pero hindi mo pinaghihirapan or hindi ka kumikilos. So, I'm a living proof na kahit hindi kami mayaman, pinag-aral ko yung sarili ko, and yung dedication ko talaga towards being in the profession, yun yung nagdala sa akin sa kung nasan ako ngayon. Bonus na lang yung income, syempre, pero ang pinaka nag-motivate sa akin to be in this profession is yung continuous development as a psychologist, as a practitioner, clinician.
whatever you call me sa iba't ibang setting. Pero for the next few days kasi sobrang daming projects na upcoming. Isa na akong resident psychologist ng isang barangay sa Santa Rosa, Laguna. So, kagabi nag-look back ako, no, na dati nandun lang yung drive ko to be in the community, to help the community, pero wala pa akong knowledge and wala pa akong training. But now, ako na mismo yung nagpa-facilitate, nag-organize, and nakikipag-partner up sa kapitan ng isang barangay para ma-execute yung gustong programa when it comes to mental health, free mental health consultation. So, every end of month, makikita nyo na ako na nandun ako sa barangay na yun para mag-provide ng mental health consultations, maybe screenings din, no? Pinag-uusapan pa lang din namin kung ano pa yung mga next na magiging plano moving forward. But hopefully, lumaki yung ganitong klase ng programa na hindi lang isang barangay ng Santa Rosa, but iba't ibang barangay, iba't ibang lugar, iba't ibang cities na yung mas maging open with the idea of mental health. Mas marami ng government institution yung mas magpondo sa ganitong mga programa. So, I think mamaya pag uwi ko, aayusin ko yung mga checklist ko for that community work, which will be held sa Friday half day, no? So, meron ng mga naka-pre-register na magpapakonsult. So, kailangan ko na lang mag-prepare ng mga materials, no? Like, syempre, consent forms, crisis line numbers, referral letters, and such, no? So, excited ako, actually. And at the same time, tumataba ng todo yung puso ko pag inaalala ko kung asan ako ngayon. And sobrang ako nakaka-humble sa experience kasi wala lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung takot lagi namang nandyan yun eh. Pero kung nandyan yung drive nyo towards doing what you love, kumbaga nandun yung passion nyo, and gagawin nyo lahat para maging posible na magkaroon ng impact sa mundo kung saan bang aspeto yung ginagawa nyo ngayon sa buhay nyo, magiging posible yan. At kailangan kayo mismo yung unang maniwala sa sarili nyo. And maniwala kayo sa akin, sobrang unstoppable kayo when it happens. Hindi pa uso yung word na what do you call that? Parang manifest. Hindi pa uso yung word na manifest. Pero ganun na kasi akong tao eh. Every time na kinikwento ko ngayon sa live streams ko sa TikTok before, pati ako kinikilabutan kasi parang may mga times ng college na yung manifest ko, hindi ko alam kung anong term na gagamitin ko kasi nga wala pa yung manifest nun before. Yung manifest ko na 2 years from now, din sister pa rin ako, 2 years from now, babalik ako sa PICC, tapos lahat ng minanifest ko na ganun, nagkakatotoo. And alam yon ng family ko na nung unang beses ako nag-PICC, sabi ko, babalik ako dito same year kasi manunumpa ako. The next year, nanumpa na ako sa PICC as psychometrician. Sabi ko, ma, hindi pa ito yung huli. Babalik pa tayo dito. 2 beses pa. Sabi niya, bakit? Sabi ko, masters pa ako. Maging psychologist pa ako. And 2 years later, bumalik kami. Dahil nga, graduate ako as someone na nakapag-pursue ng masters. And then, yung masters naman sabi ko, uy, gusto ko ng mas magandang Filipiniana pag nanumpa ako, ganyan, modernized Filipiniana. Babalik pa tayo dito, mali pa ito yung huling beses. True enough, after 3 years, after 1 year, bumalik ako para manumpa ulit sa PICC. So, alam mo yun, kahit sa Instagram post ko, grabe ako mag-manifest na this is not gonna be the final year na magiging dance lister ako. Babalik pa ako dito next year, next 2 years, next 3 years. And true enough, bumalik ako, naging cum laude ako. Sobrang ang layo lang ng mararating nyo pag natuto kayong maniwala sa capabilities nyo, sa skills na meron kayo, no? So,
Kung may gusto ka ma-pursue sa buhay pero natatakot ka, ito na yung sign. Okay, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ikaw ang nanonood nito. Na kailangan mo munang maniwala sa sarili mo para matuto rin maniwala yung ibang tao sa'yo. So, tara, enjoy na natin yung pang-klase ko. So, it's 1:54. Pwede ko nang simulan ng maaga yung next client kasi usually prone sila sa overtime. Tara, fourth session naman tayo. Okay. So, we're done na sa ating fourth session at na-inform tayo na hindi natutuloy yung fifth client. Pero may nag-walk-in daw, tinatanong kung pwede kong i-take. Kasi bawal pa mag-take ng minor ang mga interns namin or yung mga nagma-masters na internships nila. So, ayun. Sabi ko, give me 3 minutes lang, hihinga lang ako. Hinga lang ako and then we're gonna take them. Kaya ko pa naman. Okay. So, I think kaya na natin to. So, fifth and last client natin. Let's go. So, we're now done with the fifth and last client natin for today. Usually, before ako mag-leave ng clinic, sinasubmit ko muna yung mga outcome rating scale and session rating scale ng mga clients. Outcome rating scale, ito yung kamusta sila individually, interpersonally, socially before the session so that it would give us an idea kung kamusta siya. And minsan yun din yung nagiging focus of discussion pagdating sa session. Like, bakit mababa individually? Did something happen? And then mag-revolve. Session rating scale naman is usually kung kamusta yung naging session namin, yung relationship namin sa isa't isa, yung goals topic, na pag-usapan ba namin lahat ng gusto yung pag-usapan, yung approach, and overall. So, submit na natin. Tingnan ko lang tayo. So, book na tayo ng Grabber and Drive. Punta tayo sa mall kasi may appointment ako for my me time. Actually, gusto ko rin magpakat ng hair, nails, magpasin. So, kung mapapansin nyo, talagang every after ng clinic ko, kasi it's a different kind of weight pag on-site yung sessions eh. So, talagang nagdi-distress ako para hindi ko nauuwi sa bahay kung bago. So, ayun, laging may activity like kahit kain, kahit bili muna ng something for myself, anything na quick lang, no? Just to distress. Sure. Thank you po. Okay na po, no? Ingat po kayo. Mahos yun. Mahaba yung pila sa mga salon. Kakain na lang muna tayo. Pampaubos lang ng oras.